Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel, mga kabisnes, mga kapapi. Ito po ang ating lingkod, ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. At bumabati sa atin magandang gabi around Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. So magandang gabi sa atin mga OFW kung saan man tayo sulok ng mundo. Mag-ingat po tayong lahat. So, agawan lang po natin ang kumbaga opinion ko, kumbaga naisip ko lang kasi na ito ang aking i-reactionan. Ito ngang ito nga ano, 'di ba? Alam naman natin alam naman natin 'yan na itong na tinutulungan ni kabisnes na itong si Jonathan ay kumbaga ay kung maisip natin ang galing talaga. Ang galing niyang ang galing niyang mangdahilan, ang galing niyang bigyan lahat ng rason yung lahat ng sinasabi sa kanya, 'di ba? Si ka-businessman o sino pa mang tao kumakausap sa kanya ay lagi siyang nagbibigay ng kanyang rason. Kumbaga opinion niya na nangyayari sa sarili niya. Kumbaga parang pinoprotektahan niya yung sarili niya sa mali niyang pangingisip, sa negatibo niyang pangingisip, 'di ba? So nakita naman natin ito, 'di ba, mga kabisnes, mga kapapi, sa kanyang pagka-negatibong pangingisip, sa kanyang advance, ipalagay na natin yung advance niyang pag-iisip na negative think niya ay yun ang nagpapahamak sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Lahat naman po tayo may kanya-kanya tayong nirarason, may kanya-kanya tayong dinadahilan sa ating buhay, di ba? Pero ito dito dito kasi sa pangungugali ni Jonathan ay parang iba siyang taong mga ngatwiran, iba siyang magbigay ng rason sa kanyang paniniwala niya sa kanyang pangingisip na negative, 'di ba? Kumbaga hindi pa nangyayari pinapayari na niya, pero ang iniisip niya na mangyayari yon ay hindi naman sa positive think niya, sa negative way naman niya, 'di ba? So ayan, nakita natin kung ilang ulit na siya tinulungan, ilang ulit na silang binigyan ng magandang sisilungan na kumbaga binigyan pa siya ni Mr. Ka-Business na kumbaga fully package na. Kumbaga isang package na talaga ang binigay sa kanya ni Ka-Business So dito sa kanilang pangingisip na kesyo ang rason nila o ang rason nitong si Jonathan at ang pagrereklamo niya ay hindi sila sanay sa ibang lugar kundi sa lugar kung saan sila lumaki, kung saan nila na nagisnan na ganun sila. So in short, lagi niyang sinasabi sanay siya doon sa lugar nilang yung sinasabi niyang Kiko. Pero hindi iniisip nitong si Jonathan sa kanyang mga rason, sa kanyang magandang ideya niyang baluktot ang kanyang pangingisip. Tuloy asan sila ngayon ni Nanay Marita, 'di ba, nasa lansangan. Kung nakinig lang talaga siya kay Ka-Business, kung nakinig lang talaga siya kay Ka-Business kung ano yung desisyon ni Ka-Business, di sana maayos siya ngayon. Di sana hindi niya na pinoproblema si Nanay Marita at nandun na sana sa bahay ng yung parang ampunan siya ng mamatatanda, itong home of the age. Pero pinagpipilit niya kasi yung rason niya na baluktot na hindi naman makakatulong sa kanya at saka sa nanay niya. Kumbaga iniisip mo para sa kabutihan niya. Ang iniisip ni Jonathan kasi ay negative.
kumbaga, yung pagpapapunta ni kabisnes doon kay Nanay Marita ay ginagawa niyang negative yun. Kumbaga, sa isip niya kasi hindi pwede ganun, marami kasi siyang rason. Ayaw ng nanay niya pupunta doon, bla 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 bla. Ay hindi naman niya kayang alagaan, hindi naman niya kayang sustentuhan kung anong pangangailangan ni Nanay Marita, tulad na lang ng maintenance na gamot ni Nanay Marita, di ba? So sa pagne-negative na pangingisip nitong si Jonathan sa kanyang mga rason na baluktot na dahilan niya, ayan tuloy, asan sila ngayon? Andun sa lansangan. At mabuti na lang ay nandyan pa rin si kabisnes na handa silang alalayan, handa silang tulungan. So, nakita naman po natin no, na nasa bakasyon sila kabisnes at hindi naman totally sinabi ni kabisnes ng kabisnes family ay totally pabayaan na nila itong mag-ina na ito. Hindi yan pababayaan ni kabisnes ang mag-ina na yan. So, ang ano lang kasi dito talaga kay Jonathan ay sadya talagang yung bang pala rason siya. Lagi siyang may rason, lagi siyang may dahilan, lagi siyang may katuwiran kung nakikinakausap siya ni Pinunong Kabisnes, hindi ba? So, syempre, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10, di ba? Magsasawa ka rin sa kanya sa pagpapayo at sa pag-iintindi na ang kanyang desisyon is mali siya. Kumbaga, ang gusto niya ay sasang-ayunan siya doon sa mali niyang desisyon itong si Jonathan. So, syempre, alam na nga nila Pinunong Kabisnes kung ano ang mangyayari after that. Pero pinagpipilit pa rin niya, no? Kasi ayaw niya talaga kung sino yung mananalo. Gusto niya talaga siya ang manalo. Saan ang gusto niyang pupunta? Doon siya pupunta. Hindi siya nag-iisip na kung ikapabuti ba yun sa kanila o hindi, ikakabuti ba yun sa kanila o hindi. So, etong pangingisip ni Jonathan, kumbaga, hindi natin masasabi bobo to matalino to ang galing-galing nga niyang mag-isip ng kanyang irarason o kanyang kumbaga, ino-complaint niya. Kumbaga, eto kasing style ni Jonathan, porket hinahawakan na sila ni Pinunong Kabisnes, kumbaga ay tinatrato na sila na gano'n ay sa pagtulong ni Kabisnes ay parang tinatrato na nilang parang hindi na ibang tao sa kanila Jonathan at Nanay Marita. Kumbaga, ayun na lang ang iniisip ni Jonathan na ay kung hindi makapagbigay o kung hindi on time si kabisnes magbayad doon sa inuupahan nila, ay magagalit siya kasi ang iniisip niya kasi ay obligasyon na yun ni kabisnes ang lahat-lahat sa buhay nila. Hindi naiisip nitong si Jonathan na walang obligasyon si kabisnes sa kanila kasi hindi sila kaano-ano. Pero kahit pa man na ganun, ay hindi pa rin sila kayang tiisin ni kabisnes, hindi ba? So dito sa pangingisip ni Jonathan na ito, ay kumbaga, kung tutulungan mo siya, kung nakita niya na katulad ng pagtulong ni kabisnes na nandoon na lahat, ay pagkain nila at may allowance pa sila. Kumbaga, iniisip na lang niya yun. Obligasyon naman niya kasi siya ang nagtumutulong sa amin. Hindi niya kasi naiisip, hindi obligasyon ni kabisnes yun. Ang forever na hahawakan sila. Lalo na itong si Jonathan, ang galing niyang, kumbaga, itong si Jonathan kasi ang galing niyang gumawa ng kwento. Ang galing niya ang galing niyang magpalusot sa mga sinasabi o sa mga ina-advise sa kanya o ano yung dapat gawin. Kaya niyang gawan ng dahilan para makalusot siya doon. Yun ang pangungugali ni Jonathan, di ba mga kabisnes, mga kapapi? So dito, mayroong nagsasabi na parang inahambing nila dito si Bong dito kay Jonathan. Hindi po natin pwede ihahambing si Jonathan kay Bong kasi si Bong po matino yung pangingisip ni John. Although si Bong ay hindi siya maboka tulad nitong si Jonathan na ang dada, pero si Bong mayroon siyang isip, 'di ba? Si Jonathan may isip siya pero baluktot, 'di ba, ang pangingisip niya. So we don't have to compare Bong to Jonathan kasi magkaiba si Jonathan at saka si Bong. Si Bong
matino yung pangingisip niya, diretso. Nagkamali lang siya dahil nagmahal siya. Nagkamali lang siya dahil akala niya totoo. Hindi ba yun lang naman ang pagkakamali niya? Pero si Bong hindi siya mabuka at hindi siya mareklamo. Di ba? Etong namang pangungugali ni Jonathan ay hindi natin pwede ikumpara sa pangungugali ni Bong. Kasi si Bong, mayroon siyang matinong pangingisip At saka si Bong, mayroon siyang, kumbaga, kung magdesisyon siya ng diretso talaga. Kung magsalita siya ay totoo talaga, di ba? Hindi itong tulad ni Jonathan, ang dada. Magaling gumawa ng kwento, magaling magbigay ng rason niya. Pero, kumbaga, hindi sa katinuan ang kanyang pagbibigay ng rason. Tulad na lang niyan na lagi niyang sinasabi, lagi niyang ginagawang sangkalan yung nanay niya na ayaw daw ng nanay niya ipupunta doon sa home of the aged. Ayaw daw ng nanay niya na bla 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 ganito. So, ibig sabihin ay parang inaano niya yung nanay niya, inuudyukan niya yung nanay niya na wag siya pumayag pumunta doon. 'Di ba? Hindi kasi itong nag-iisip si Jonathan na tanging yun lamang ng paraan para maalagaan si Nanay Marita ng maayos kasi hindi naman niya maalagaan, di ba? Tapos, yung mga tao pinagkukumpara si Jonathan kay Bong. Hindi po natin pwede pangkumpara si Jonathan si Bong kay Jonathan kasi iba po yung isip ni Jonathan, iba po yung isip ni Bong. Ang isip kasi ni Bong ay matino ang pangingisip ni Bong. Si Bong kasi kumbaga, limitado man ang kanyang pananalita. Hindi man siya makapagsalita tulad nitong pananalita ni Jonathan na ang galing niyang mangdahilan, ang galing niyang magbigay ng kanyang rason. Kumbaga, ang galing gumawa ng kwento itong si Jonathan. Si Bong naman ay hindi naman siya ganon, di ba? Alam naman po natin kung paano magsalita si Kuya Bong, hindi ba? Limitado ang salita ni Kuya Bong at hindi siya madada di ba? Minsan-minsan lang siya magsalita, yung pabiro pa ang mga sinasabi niya. So sa ngayon, 'di ba? Nakita naman natin yung pagbabago ni Kuya Bong ngayon, 'di ba? Hindi siya tulad ng dati. Ngayon talaga ay kusa siyang nagkukusa siyang tumulong, 'di ba? Kung nagmi-mission sila, nagkukusa siya kung ano yung dapat gawin, 'di ba? Kahit hindi na siya pagsabihan. Eto si Jonathan, wala naman tong alam sa pagkukusa 'di ba? Kahit nga nandiyan sa loob ng sa loob ng bahay nila ka-business, na alam naman po natin na talagang hindi ito siya tumutulong, 'di ba? Kung hindi siya pagsasabihan. So, for Bong at saka kay Jonathan ay malayo si Jonathan kay Bong. Hindi natin pwede si Bong ikumpara kay Jonathan kasi matino si Bong. Hindi naman natin sinasabi si Jonathan ay sira ulo or something. Si Jonathan kasi ang pangingisip niya na sinasabi natin hindi siya baliw, wala siyang saltik. Magaling lang kasi talaga siya maggawa ng kanyang dahilan. Kumbaga, magaling siya mag-produce ng kanyang dahilan. Yun ito si Jonathan. At kung ihambing natin kay Bong, wrong. Hindi po ako agree doon na magkapareho si Bong at saka itong si Jonathan. Hindi po. Siguro nakikita natin si Bong dati ay hindi naman siya tulad ngayon. Kasi si Bong dati, ang iniisip kasi ni Bong dati ay ang magkaroon siya ng kanyang pamilya na maging masaya siya. Kaya naman siya nagkaganon, hindi ba? So kung baga ang ipinaglalaban nitong si Kuya Bong, ang pag-ibig niya. Hindi naman itong tulad ni Jonathan. Ang pinaglalaban ni Jonathan dito kay ka-business ay ang baluktot niyang katuwiran. Di ba? Lagi niyang pinanghahawakan sa sarili na siya ang tama at hindi tama ang sinasabi ni ka-business sa kanya. Ang mga payo at turo sa kanya ni ka-business ay hindi yun tama sa pangingisip ni Jonathan. Dito kay Bong, pagsabihan si Bong ni pinunong ka-business or binibigyan siya ng advice, si Bong nakikinig, hindi siya nagbibigay ng rason, pero ginagawa niya yun. Si Jonathan, nakikinig man, nagbibigay ng kanyang opinion o ng kanyang reason kung ano yung irarason niya kay ka-business, 'di ba? Pero hindi naman niya ginagawa, 'di ba? Tulad na lang ang paglilinis kung saan sila nakatira
Lagi lang niyang sinasabi, oo kuya, okay, lilinisan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Lalo't lalo na ang paglilinis niya kay Nanay Marita. So, bakit natin ihambing doon kay Bong, no? Si Bong, iisipin na natin na ligaw siya ng landas noon. Umibig lang naman si Kuya Bong, kaya siya naligaw ng landas noon, di ba? So, sa ngayon, nakita naman natin ang improvement niya. So, bakit natin ikumpara doon kay Jonathan? Si Jonathan ba may pagbabago? Si Jonathan hanggang ngayon, sorry po, makateng lalamunan ko, sorry po. Si Jonathan hanggang ngayon, walang pagbabago. Si Jonathan hanggang ngayon, marites pa rin. Si Jonathan hanggang ngayon umaasa pa rin sa mga taong nagbibigay sa kanya ng tulong. Si Bong, umasa ba sa bigay ni ka-business? Hindi. Nagtatrabaho si Bong, nagbabanat ng buto si Bong ng sarili niya para makaproduce siya kung ano yung pangangailangan niya. So, si Bong at saka si Jonathan, hindi natin pwede ipag-compare kasi iba ang pangungugali ni Jonathan, iba ang pangungugali ni Kuya Bong, di ba? Kasi si Kuya Bong mayroon siyang sariling desisyon at kung magsasalita man si Kuya Bong ay tinutotoo niya yun, di ba? Si Jonathan, magsalita ba siya doon, magbibigay siya ng rason niya kay ka-business, tinutupad ba niya yung mga sinasabi niya? Mayroon ba nagawang kabutihan si Jonathan dito kay ka-business? Di ba? Wala. Puro sakit ng ulo at sama ng loob ang binibigay ni Jonathan. Tingnan nyo hanggang ngayon kung anong pinaggagawa nitong si Jonathan, di ba? Hindi pa rin sa kanya mawawala ang kanyang baluktot na katuwiran, ang kanyang baluktot na pangingisip. Di ba? So, mga ka-business, mga kapapi, hindi ko naman sinasabi na we are going to talk about negatives, kung ano yung negatively ni Jonathan. Sinasabi lang natin yung totoo kasi medyo may mga nag-comments ay ganito daw si Bong, ganyan daw si Bong. Kumbaga pinagkukumpara nila doon kay Jonathan. Hindi ho pwede natin ganunin kasi si Kuya Bong iba siya. Iba ang pangungugali ni Kuya Bong, iba ang ugali ni Jonathan. Kasi nakita naman natin, no, nung nandyan pa sila, di ba? Nakita natin kung ano itong pangungugali ni Jonathan. Madada, reklamador, at anong tawag pa doon sa kanya. Kompleto na siya. Di ba? Si Bong, narinig ba natin nagrereklamo si Kuya Bong? Wala naman ata tayong narinig. Si Kuya Bong ay nagrereklamo tungkol kung ano yung pinagrereklamo niya. Bumalik siya dito kay ka-business, humingi naman siya ng patawad Diba? Humingi siya ng patawad dahil gusto niyang bumalik. So, ibig sabihin, nagising siya sa utak niyang natutulog siya dahil gusto nga niya, ang akala niya kasi matutupad na yung pangarap niya. Ang akala niya kasi magkatotoo na lahat ng pangarap niya. Nagmahal lang siya at gusto lang niya magkaroon ng sarili niyang pamilya, kaya naligaw siya ng landas noon. Dito kay Jonathan, kailan ba naging matino itong si Jonathan? Pero pag gumawa ng kwento, magsinungaling. Number 1 si Jonathan, di ba? Number 1 na marites, di ba? Hindi nga natin sukat akalain sa mga ginagawa niya hanggang ngayon, di ba? Andun pa rin siya paulit-ulit pa rin siya sa mga ginagawa niya, di ba? Pagdating nila ka-business, ano na naman siguro itong gagawin niyang kabalbalan at kasinungalingan. Talaga itong si Jonathan, kung ako talaga kay Pinuno, ipasok niya ito kasama si Nanay Marita doon sa Home of the Aged. Pero wala tayong magagawa kasi hindi siya tatanggapin doon kasi malakas pa siya, pwede pa siya magtrabaho, di ba? So saan pupulutin si Jonathan? Kung halimbawa mapunta na si Nanay Marita sa Home of the Aged, saan mapunta si Jonathan? Natural, ka-business ang pupulot dyan, di ba? Sino naman ang pupulot dyan kung hindi si ka-business? Di ba mga ka-business, mga kapapi? Real talk lang po tayo. Sino ang pupulot din kay Jonathan kung mapunta na sa Home of the Aged si Nanay Marita? Hindi ba ang ka-business family na naman ang mag-handle kay Jonathan? Ang sasakit ang ulo na naman dito sa baluktot na pangingisip ni Jonathan. Hindi ba mga ka-business, mga kapapi? So mga kapapi, mga ka-business, hanggang dito na lang. Again, hindi po natin pwede ikumpara si Kuya Bong kay Jonathan kasi magkaiba ho talaga sila ng pangungugali o lahat-lahat sa
pangangatawan nila, 'di ba? Sa pangungugali lang naman talaga hindi sila magka-level. Kasi si Kuya Bong ay hindi man siya maboka, hindi man siya maraming salita, pero kung magsalita naman siya ay totoo. Kung magsalita naman siya ay tinutupad niya. Eto si Jonathan, maboka, maraming rason, maraming ikinakatwiran, ang galing niyang gumawa ng kwento. Ang galing niya gumawa ng yung bang kwento niya para doon ibabanat niya kay ka-business ang rason niyang baluktot. Yun si Jonathan, 'di ba? So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking opinion ko lang po ito na nakita natin sa mga comment section na nagpinaghahambing nila si Bong. Huwag po natin ihambing, mga kabisnes, mga kapapi, si Bong kay Jonathan. Magkaiba po sila ng pangungugali. Okay? So, well, hanggang dito na lang po ang aking reaction video at opinion ko lang po ito. Maraming salamat sa mga nanood, at kung nagustuhan ninyo yung video, paki-like and subscribe naman po at paki-share ng ating video. At please don't skip ads po para makatulong tayo sa aking mga gustong bibigyan ng tulong. So, please don't forget to subscribe ang ating pinunong Ka-Business Official, Papa Deans TV at Ka-Business Family. At ang aking mga kasamahang reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turak, Percy Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV at Kamix Vlog, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. At wag po natin din kalimutan i-subscribe ang tatlong kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Official at Kagwang Boknoy Official. Ang mga kagwang po ni Ka-Business, wag po natin din kalimutan i-subscribe. So mega shout out, mega love shout out po sa aking mga bagong subscriber, bagong pumasok dito sa aking munting bahay. Maraming salamat po. I do appreciate sa pagpunta ninyo sa bahay ko at sa pag-subscribe na rin po. So well, this is your lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all, at magandang gabi around Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Bye bye po, bira banat lang mga ka-business, babush.